kinalalaman bilang isa sa mga pinakamalit na bansa sa buong mundo. Unti-unti na rin nagpapamalas ng kahusayan sa iba't ibang larangan ang bansang Singapore. Isa sa mga ito ay sa mundo ng palakasan. Sasamahan tayo ni Ms. Sharon Tong mula Singapore na alamin kung paano nga ba napakalakas ang sports sa kanilang bansa. Ako si Diane Kirer, tutok na dito sa ASEAN Spotlight TV. Singapore, larawan ng tagumpay sa iba't ibang larangan. Ngunit pagdating sa palakasan, tila kinakapos ang bansang ito. Iyan ang sinusubukan nilang baguhin, kaya naman sa mga nagdaang taon, sinisikap ng pinakamaliit na bansa sa Timog Silangang Asya na sumabay sa mundo ng palakasan. Hindi lang sa rehiyong kinabibilangan nito, ngunit maging sa buong mundo. Bagay na gumawa ng ingay hindi lang sa larangan ng sports kundi maging sa organizational excellence ng bansa. Ang parami ng paraming medalya na naiuuwi ng bansa sa mga regional at international na kompetisyon at ang pamamahala nito sa mga naglalakihang kompetisyon kada taon ang siyang nagtaas ng antas sa kalidad ng palakasan. Ngunit sa kabila nito ay aminado ang bansa na marami pa silang kailangang isaayos at pagbutihin. Nasimula ng hangaring ito na maglaan ng milyong-milyong dolyar ang bansa upang maiangat ang larangan ng palakasan 15 taon na ang nakakalipas. Napapanahon naman ang pagkakabuo ng blueprint ng Singapore sa paglago ng palakasan sa Asya. Maliban sa pagsabay nito sa paglago ng palakasan at ekonomiya sa rehiyon, posible ring maging susi ang palakasan sa pagtibag sa mga balakid na nililikha ng pagkakaiba-iba sa kultura, lengguwahe at iba pang pagkakaiba-iba ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Indeed, I have to agree from personal experience that sports can encourage people-to-people interaction, and such personal-level meetings and connections can act as the building blocks for a massive sports tide to rise in ASEAN. After all, as the saying goes, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Ang kasabihang yan ay mapapatotohanan ng palakasan at ng Singapore. Iilan lamang ang mga tao nakikipagsapalaran at inihahanda ang kanilang mga sarili sa bagong karanasang hindi pa nasusubukan ng iba. Isang magandang halimbawa nito ay ang basketball. Ang pagkakatatag ng ASEAN Basketball League o ABL noong 2009 ang nagbigay ng pambihirang pagkakataon sa mga nangangarap maging atleta na mapasabak sa propesyonal na paglalaro. Nakatulong ang ABL sa pagtaas ng tingin ng publiko sa laro. Pinasinayaan nito ang isang bagong aspeto sa pamumuno sa mga club-level sports. Isa na rito ang pag-uwi ng Singapore ng bronze medal sa ika-27 Southeast Asian Games na ginanap sa Myanmar. May tuturing na ambag sa kasaysayan ng bansa ang pagkapanalong ito dahil ito ang naging unang panalo sa bansa sa basketball sa loob na mahigit 30 taon paglalaro sa SEA Games. Ang head coach at ang koponang nagbigay karangalan sa bansa ay nagmula sa Singapore Slingers na nabuo taong 2006. Nasundan pa ng koponan ang panalong ito nang muli silang mag-uwi ng bronze medal sa nagdaang SEA Games na sa Singapore mismo ginanap. Ang mga karangalan na iuuwi ng bansa ang nagsisilbing patunay na ang pagsari ng Singapore sa ABL ay nakatulong sa kanila upang maitaas ang antas ng paglalaro. Years I've been to the national team for 10 long years. For the first 4 years, we didn't get a chance to participate in any SEA Games activities. Slingers step in, and then slowly, Slingers viewed us, mold us as a better player. I think 1 or 2 years, after Slingers season started, Sports Singapore actually, Sports Council actually gave us a chance to participate in this SEA Games. I think it's 2001
victory. That's our first ever SEA Games after 7 or 6 years, and that's the only time that for us to shine. Naniniwala si Coach Neo Bensiang ng Singapore Men's National Team na mas gumaling pa ang kanilang mga manlalaro matapos silang lumahok sa ASEAN Basketball League. Ayon sa kanya, ang 8 buwang format ng ABL ay nakatulong sa pagbuo ng iba't ibang stratehiya. Nakatulong din ito upang higit na seryosohin ng team ang kanilang paglalaro at ang kanilang kalusugan, lalo pat itinuturing na silang mga full-time professionals. They train basically full-time, so they have a morning and night training. I mean, twice a day rather than last time it's only one training, and basically not every day. So it's a lot of difference. So from there, I think I believe the bronze medal is coming from that program, Slingers program. Taong 2009 nang inilunsad ng Singapore Slingers at ang koponan ng Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia at Pilipinas ang ABL. Sa paglipas ng mga taon ay nagsisialisa ng iba, ngunit napapalitan naman ito ng mga bagong kalahok. Sa kabila nito ay nananatili pa rin sa liga ang Singapore at hindi naman sila nabigo. Matapos ang paglahok sa 3 semifinals ay nagawa nilang pumangalawa sa Westports Malaysia Dragons sa katatapos na 2015 to 2016 season. Bagamat kinapos ang Slingers sa laban para sa kampyonato, nadagdagan naman ang kanilang mga tagahanga. Mula sa halos 3,000 taga-suportang dumagsa sa 2 larong ginanap sa kanilang home base sa OCBC Arena, lalong lumakas ang suporta para sa koponan. Sa katunayan, 200 solid fans ng Slingers ang sumama sa kanila sa huli nilang laro sa Kuala Lumpur, Malaysia nitong Marso. Mahigit sa 22 milyong viewers sa Singapore, Pilipinas, Thailand, Malaysia at Vietnam ang naabot ng ABL Games sa pamamagitan ng cable at free TV. Sa ganitong kalaking viewership at sa bagong tagumpay na natamo ng national team ng Singapore, umaasa ang koponan na tatanggapin ng mga nakababata ang hamon ng basketball at magdadagdag ng karangalan sa Slingers. With Singapore Slingers, it actually motivates the younger generations to play professional sports in the near future, because as I can foresee and I hope that our younger generations will do better than us, attaining like a gold medal for Singapore, and not only within the ASEAN region. I really hope that the younger generation will be able to do better than us, like in the Asian Games. Posibleng mapagtibay ang mga mithiin ng mga manlalaro ng Singapore sa napipintong pagpapalawak ng ABL mula sa kasalukuyang 6-team format. Posibleng maimbitahan ang mga manlalaro ng Hong Kong at Taiwan upang makadagdag sila sa ingay at maitaas ang antas ng paglalaro. Lalo pat marami na ring world-class cagers ang naproduce ng larong basketball. After the break, find out how ASEAN's favorite sport, football, has not only brought players but also fans closer in more ways than one.